Very prophetic yan, salita ni Marcos. At sinabi ni Marcos na mula sa Far East may sisilang na isang tao gifted with immense spiritual power and amazing knowledge. Mula sa pananalita ni Marcos. Brother Sam, meron na pong nag-raise ng hand. Okay. Yes, Simulan po natin nakitawag. sa ibang bansa. Ang magkapatid na taga-US, chapter, siguro mag-asawa po to, si Danilo. Brother Danilo, go ahead. Magandang gabi ho o magandang umaga sa lugar nyo. Nandito po kami sa ibang lugar. Happy Sabbath po sa aming coordinator at sa aming priest, Leon Kilat, at kay Sister Jackie. Ang katanungan ko po, matagal na po kami mananampalataya. Marami na po kami napuntahan. Ang tanong ko po sa inyo, kay Priest Leon Kilat, napipil nyo ba ang pagdating ng Misaya kung kailan? Ang witness ko sa inyo itong araw na ito, may tumawag po sa akin na ang sabi niya, Brother Dan, yung mga sinasabi mo sa akin, nagkakatotoo. Sabi ko, ano yun? Nagpunta ako ng Samse, yung mga nakikita ko ngayon, kakaiba na. Meron na silang maliliit na flat TV, bibigay pa ng malaki. Sabi ko, sa kanya, nung araw, dadating ang time, people become wicked, and holy will become holy, and wise will become wise. Ang tanong ko po kay Priest Kilat ngayon, napipin niyo ba ang pagdating ng Messiah, lalo-lalo na gusto po namin makapunta dyan sa Laguna sa time ng Messiah, kung kailan siya dadating? Alam niyo ba na kung kailan siya dadating, ang pagdating niya? Para nakikita ko po sa nangyayari sa buong mundo. Yun lang po. Thank you po. Priest Leon, let me take the question. Happy Sabbath sa inyong lahat, mga kapatid. I'm going to answer the question, and after that, may mga i-announce ako, mga recent development. Yung tanong is, napi-feel ba natin yung pagbalik ng Misaya? Kung tatagalogin ko, napi-feel, nararamdaman ba? Yun. Napapakiramdaman ba? Ang sagot ko is actually hindi kailangan pakiramdaman at hindi kailangan yung bang intuition na darating na siya. Although hindi natin talaga masasabi anong araw, anong oras. Dahil ang pagbalik ng Messiah ay inihalin tulad sa isang master of the house. Kung nakikita niyo yung parable dyan sa Matthew, yung master of the house ay umalis. Pinagbilinan niya ang kanyang mga servants. Magbantay kayo sapagkat ako ay babalik anumang oras. Ngunit, bandang dulo ng parable, biglang kinambyo. Ang sabi is, ang pagdating ng Misaya ay tulad sa isang magnanakaw. So that is something na akala na madalas ginagamit sa pagtuturo na ang Misaya ay darating na parang magnanakaw. Hindi po. Babalik siya na parang master of the house. Kaya nagbilin siya sa kanyang mga alagad. Watch, because you do not know when I am exactly coming.
So paano natin malalaman? Bakit sinasabi natin na malapit na, malapit na, malapit na? Yan ay mauunawaan natin kung binasa natin at inunawa yung Malakay chapter 3. Unang palatandaan, ang sabi ni Abay Hawa doon ay may susuguin siyang mensahero upang ihanda ang kanyang pagdaraanan. Ibig sabihin, upang paghandaan ang kanyang pagbabalik. So ano ang mga binanggit? Unang binanggit na ihahanda ng mensahero, purification of the priesthood. Nangyayari na po ba? Yes, it's happening. Yada. Wala pong iba. Walang ibang grupo buong mundo na nagsagawa ng purification and revival of the priesthood. Wala. Dito lang yan sa conservatory. Pangalawang binanggit sa Malakay chapter 3. And Alahayam, King Yahweh ang tinutukoy dyan. And the messenger will enter his temple. So, ibig sabihin pala may temple. Pangalawang paghahanda na kailangang may handa. Binanggit So, it is indirectly, pag sinabing papasok siya sa kanyang temple, ibig sabihin, dapat pala may nakahandang temple. Dahil kung walang nakahandang temple, hindi mangyayari yung sa Malakay chapter 3. And fortunately, we are preparing for the rebuilding of the temple. Not in Jerusalem, doon sa Israel, sa Middle East, but dito sa Far East. The exact replica of King Solomon's temple in Jerusalem. Yun po ang pinaghahandaan natin ngayon. Pangatlo, na binanggit. Ang bitbit ng mensahero ay ang covenant. Walang ibang sumibol o nagsalita sa buong mundo. Buong mundo. Wala. Hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Ako lang ang nakipagdikdikan, nakipagpitpitan for the revival of the covenant. Wala. Maraming nagkiklaim na ako'y tagapagsalita lang daw ng mga researchers. At sila daw ang mga researchers. So alam niyo yung puro claim na yun. Yan po ay isang kalapastanganan. Malaking kalapastanganan. Dahil nasaan daw ako kung wala sila? Ako ang dapat magtanong niyan. Nasaan ako? Nasaan sila kung wala ako? Bakit hindi sila lumabas noong wala pa ako? Kumbaga sila ang marunong. Wala namang sinabi sa Biblia na mayroong spokesperson ang mga researchers at ni walang sinabi sa Biblia na mayroong mga mananaliksik upang mailabas ang katotohanan. Wala. Dahil ang kaalaman ay kusang ibinigay sa isang tao. Yun ang mensahero. The messenger of the covenant. Worldwide, maghanap kayo, walang nag-revive ng covenant bagkos sinisipa iyan ng lahat ng sekta at relihiyon. Ulitin ko, sinisipa ng lahat ng sekta at relihiyon ang covenant na ibinigay ng Alahayam through Moses and our patriarchs. The compilation of covenants. Mula sa panahon ni Noah, pababa hanggang sa covenant with Levi, sa priesthood. Lahat yan sinipa. Kaya nga nawala ang priesthood Hindi ulit ako nagbubuhat ng bangko. Wala namang ibang nag-revive yan. Ako. Ngayong nakatayo na, ang daming nagkiklaim na sila daw.
Kaya nga one time, ipapatawag ito lahat ng nag-claim. Ano ang kinalaman nyo sa akin? Patunayan nyo na may ugnayan nga kayo. Dahil pagka hindi, sampaan ko talaga siya ng kaso for violation of intellectual property. I will do that. Ngayon, yan ang sinasabi ko na mga palatandaan. Revival of the covenant is first. Together with the covenant is the name. Walang ibang nagturo ng pangalan ng Aba at ni King Yahweh. Meron pala from the tribe of Judah. Kaya lang, hindi nila dala ang covenant. Hindi nila nakuha. Only the name. So kung hindi sila muling magpapasakop sa covenant, mapapabilang sila doon sa mga sinabi ni King Yahweh na hindi lahat ng tumatawag sa aking pangalan ay makakapasok sa aking kaharian. Ngunit sila lamang na sumusunod sa kagustuhan ng aking Ama. Ano ang kagustuhan ng Ama? Bakit hindi nila matumbok-tumbok? Ano ba yung kagustuhan ng Ama na sinasabi ni Messiah Yahweh? One word, covenant. Basahin nyo sa Old Testament, walang ibang bukang bibig ang Aba, kundi ang covenant. May covenant with ganito, may covenant with ganon, with covenant with the sons of Levi. That is the priesthood. Lahat yan sinipa ng mga sekta mula sa pangalan ng Aba, mula sa pangalan ni King Yahweh, papunta sa covenant laws. Lahat yan ay pinagsisipa nila. That is the rebellious nation. So anong ginawa ko? I said, I will revive the priesthood. I will rebuild the temple. Parang napaka-ambisyosong ambisyon. Dahil ako ay isang simpleng tao. I have no financial power, no financial resources, no political power, no influences. Wala. I don't have that. I only have the covenant. Yun lang ang bit-bit ko nung ako ay lumutang. At inihanda ko muna ang mga tao for the covenant sa pamamagitan ng mga pinauna kong video bago ko inilabas ang covenant. You should go back here. It is the covenant that gave me the power. Doon ang hugot. Doon ako humugot ng lakas ng loob. At dahil sa covenant, kaya ibinuhos din ng Aba ang kaalaman. Mga kaalamang hindi nyo narinig kahit saan kayo napuntang mga sekta at relihiyon. You never heard it. Why? Because I am preparing sa pagbabalik ni King Yahweh. Things to prepare. One, awareness of the people sa covenant. Dapat bumalik sila doon. Dahil itong covenant na to ang mag-i-establish ng kingdom. Dahil hindi matatayo ang divine government kung walang kingdom. Kaya nga sa Matthew, anong habilin ni Messiah Yahweh? Seek ye first the kingdom. Eh ano naman ang ginawa ng mga tao? Sekta ang hinanap, hindi yung kingdom. Sekta at relihiyon ang hinanap ng mga tao. At dahil in demand, ang daming nagtayuan ng mga sekta-sekta kung ano-ano. But that is not what is being preached, what is being asked for, what has been commanded. Klarado baga? Napakasimple baga ng salita ng Messiah noon. Seek ye first the kingdom and His righteousness. Yan, dalawa. Kingdom and righteousness. Diyan ako nagsimula. Bakit hindi maunawaan ng mga tao? Kaya nga tahasan kong sinasabi, kung ang hinahanap ng mga tao ay sekta na papasukan,
Kung ang itinatayo ng mga tao ay sekta-sekta at relihiyon, useless, radically mali yan. Maling-mali. Dahil mga sekta at relihiyon, ang itinuturo ay doktrina. Hindi po ganun. Ang habilin ng Messiah hawas ay kingdom. Dahil sa Malakay chapter 3 pa lang sinabi niya, ako ay babalik. At ako'y papasok sa templo kasama ang mensahero. The messenger of the covenant na hinahanap ninyo, na hinahanap ng mga tao noon pa. Dahil bago umalis ang Messiah, sinabi ng Messiah na may ipapadala akong mensahero. Hintayin ninyo. Ako'y babalik muna sa Ama kung saan ako galing. Para ang mensahero ay dumating sa inyo, isilang sa inyo. Ngunit hindi yan naintindihan dahil ang mensahero doon ay ginawang Holy Spirit. Pero nakakagulat na ang Holy Spirit doon sa John chapter 15 ay He. He will tell you the truth. He will speak only what He hears from me. He will prepare you. He will tell you what is yet to come. Siya lahat ang mag-guide sa inyo. Yang ipapadala ko. Na-counter-check lang yan nung nabasa ang Malakay chapter 3. Na hindi Holy Spirit ang sinabi, kundi mensahero of the covenant. So yung John chapter 15 and 16, it's about the messenger. Ayan, He will testify about me. He and He and He. Ano ang dala niya ng mensahero? The Spirit of Truth. Yun ang salitang Spirit. Ang ginawa nila, nilagyan niya ng persona na Spirit. Wala pong persona ang Spirit. Kasi kung may persona ang Spirit, edi sana merong persona ang Spirit of Truth na sinasabi sa 1 John chapter 4. The Spirit of Truth and the Spirit of Falsehood. Kung may persona ang Spirit at sinasabi nila na may persona ang Holy Spirit galing sa Ama. Eh kung may persona yan, edi dapat sana may persona din ang evil spirit na galing kay Lucifer. Bakit hindi nila sinasabi na may persona ang evil spirit ni Lucifer? Sa napakaliwanag na panluloko yung persona ng Holy Spirit. The truth is, yung sinabi nilang Holy Spirit na ipapadala is the messenger. Dahil yun ang sinasabi sa Malakay chapter 3, I will send my messenger. Hintayin mo. Hintayin nyo. Kaya nga ang sabi ni King Hawashai, yung messenger na inyong hinihintay ay darating. Siya ang magtuturo sa inyo. Magtitestify siya tungkol sa akin. Sasabihin niya kung ano talaga ang nangyari sa aking kamatayan. Kaya nga nagulat ang iba nung sinabi ko na hindi siya namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil kaya niyang magpatawad na hindi siya magpapakamatay. At hindi po yung pagkamatay ng Messiah ang dahilan. Kaya pinatawad tayo ng Ama. Dahil hindi natuwa ang Ama nung pinatay ang kanyang anak. Sinong Ama ang matutuwa na patayin ang kanyang anak? Tapos binigyan ng reward, kapatawaran, dahil pinatay ang anak niya? Hindi ganoon. So those are the truth. Kaya nga sabi ko, ano bang itinuturo ng mga doktrina nitong mga sekta? Na kaya tayo pinatawad dahil namatay ang anak para tubusin tayo sa mga kasalanan. Nakasangla ba tayo para tubusin? We are not. Kaya nga ang tanong ko sa kanila simple Sige, i-picture out nga natin ang Ama.
Noong nalagutan ng hininga ang ating Messiah, King Yahawashai sa krus, ganito bang inaakala nilang reaksyon ng Ama? Yehey! Pinatay niyo ang aking anak. Patatawarin ko na kayo ngayon ng inyong mga kasalanan. Ganun ba ang gusto nilang palabasin? Tila ba gusto nilang sabihin na natuwa ang Ama na napatay ang kanyang anak at bilang reward, pinatawad tayo ng mga kasalanan. Nakita niyo, that is kalokohan. Doktrina yan eh. Dahil ang totoo, pinatay ang Messiah dahil inaangkin niya na ang kingdom na ipinamana sa kanya ng Ama. It is His inheritance eh. Joel chapter 3, basahin niyo. Jerusalem is my inheritance. Israel is my inheritance. Sa Psalms chapter 2, nasusulat doon ang salita ng Ama. Sabi niya, today, you have become my son. Ask me, and I will give you the world as inheritance. O ayan. So bumaba yung anak, nagkatawang tao to take his inheritance. At siya ang maghahari. At hindi pinayagan ni Satanas yan. Nakipaglaban si Satanas. Pinatay niya ang Messiah. Nung napatay ang Messiah, take over nila ang inheritance ng Messiah. Yan ang parable of the tenant sa Matthew na pinatay ng mga tenant yung anak ng may-ari ng lupain para hindi makuha ang mana. So tingnan yung mabuti yan. And I am revealing that at walang ibang nagturo niyan kundi ako. Buong mundo. Sige, kung may narinig kayo na ibang tao na nagturo na inheritance ng anak, itong Jerusalem, tayong mga Israelites, may nagturo ba? Wala. May nagturo ba na dapat kingdom ang itayo bilang preparasyon sa muling pagbabalik ni King Yahawashai? Wala. Ako lang. May nagturo ba ng covenant? Wala. So ngayon, babalikan ko ang question. Nararamdaman ba natin ang muling pagbabalik? Yes. Anong palatandaan? Una, kailangang ma-revive ang kingdom dahil siya ay babalik bilang hari. Si OHC ay interim king lang yan. Kung tanggapin ng Messiah, sige, manatili ka dyan sa trono. Mananatili. Pero hindi kasi ang pagpupugay sa King Yahawashai ay huhubarin mo ang iyong pagiging hari at isusurrender mo sa kanya. Remove your crown, lay down your scepter, at magpatirapa ka sa kanya. So what I am doing is only preparation. Kung sinabi niya, sige manatili ka as king. Okay, fine. Kasi siya ay King of Kings eh. Kung bababa siya sa trono, king lang siya, hindi siya King of Kings. Kaya hindi siya bababa dyan sa throne. But rather, rerendahan niya lahat ng kings sa buong mundo. And that is happening. So, temple, covenant, kingdom. Yun ang mga kailangang ihanda natin. At unti-unti, hindi na tayo pinahihirapan ni King Yahawashai. Natuwa nga ako nung binasa ko yung may sinulat na document itong si late President Marcos. Sabi niya, yung My Fighting Faith. Ngayon ko lang nalaman yan eh. Ang tagal ko lang sinasabi yung nilalaman. Pero ngayon ko lang nalaman na
nag-execute pala si President Marcos ng ganung document. 2 days ago, may nag-share sa akin. Nang sabi ni President Marcos, the wealth of the righteous, the wicked will be transferred to the righteous. Yun ang sinabi ni Prophet Isaiah. Yada. And the New Jerusalem will be built dito sa atin. Sinabi ni Marcos. And the divine government ay magmumula dito sa atin. Sinabi din ni Marcos. At yun ang susundin ng buong mundo. Very prophetic yan, salita ni Marcos. At sinabi ni Marcos na mula sa Far East may sisilang na isang tao gifted with immense spiritual power and amazing knowledge. Mula sa pananalita ni Marcos. Yada. Nangyari po ba? Yes, it happened. Na-fulfill ko lahat yan na sinalita ni Marcos. Hindi ko kiniklaim. Ayoko mag-claim eh. Pero kung hindi nga ako, sino? Sa lahat ng magsasabi sa akin na hindi ikaw yan. Okay, fine. Sige, sino kung hindi ako? And prove it na siya nga. No one. Kaya nga ako, pag nagsalita, isa lang ang sinasabi ko eh. Hindi ko kailangan patunayan ang katotohanan ng sinasabi ko. Pero sa lahat ng nagsasabi na mali o hindi totoo ang sinabi ko, then they have the burden of proof. Patunayan nilang mali ang sinasabi ko. They could not. Hindi nila kayang baliin ang sinalita ko. They can never. Because I am the carrier of the covenant. No one in the world ang nakipagpitpitan para sa covenant na yan in our modern age. Wala. Wala. And since I have the covenant, then mag-i-emanate ang government, the divine government, mula sa akin. Just like in the days of old. Si Moses nagbitbit ng covenant. Sa kanya nagmula ang divine government noon na napabayaan ng mga Israelites. Sinundan ni King David ang nasa covenant na bitbit ni Moses. And that is what is happening again. Binalikan ko, ano ba ang covenant? Kailangan malaman ng tao, kailangan sumunod sila dito, kailangan silang magpasakop dito. Kailangan nilang lumabas sa mga sekta-sekta at relihiyon. That is false worship. They should go back to the covenant dahil ang gusto ng Ama, hinahanap na ng Ama yung mga sinunog na handog. Malakay chapter 3. And I will have men who will bring me burnt offerings just like in the old days of Jerusalem. See? Kaya ang sino mang nagsasabi na inalis na ang mga sinunog na handog, mga bulaan yan. Dahil mismong sa salita ng Aba, sinabi niya na muling ibabalik ang mga sinunog na handog just like in the old days of Jerusalem. Ang tinutukoy yung panahon ni King David. So when all the truth has been revealed, kapag nailabas na lahat ang katotohanan na ibalik ang tamang paghahandog, fully revived and vibrant ang priesthood. Priesthood na papasan at magtataguyod ng covenant at na-establish ang kingdom, na-establish ang throne, then bababa si King Ahawashai dahil yan ang sinasabi niya na preparation to prepare the way before me. So ano mga palatandaan? The accomplishment of those things. Yun ang dapat natin pagtulong-tulungan. Kaya si Satanas sobrang pagsusumikap
Yung espiritu ni Satanas, ang daming ginagapang ngayon. Chapter by chapter. Lahat ng paninira kay OHC ginagawa. Dahil hindi umuubra ang paninira na ginagawa nila, nag-post naman. Sila daw ang mga totoong researchers. Hindi naman researchers talaga eh. Natuto lang daw ako sa kanila. Nasaan daw ako kung wala sila? Ang kapal ng mga mukha. Eto ha, alam ko nakikinig na naman kayo. Lahat kayong nagkiklaim na kayo ang mga researchers. Lumabas kayo at ipaliwanag ninyo kung paano ang ugnayan natin. Patunayan ninyo na konektado ako sa inyo. Ni hindi nyo ako kilala at ni hindi ko kayo kilala. Anong pinagsasabi nyo? Lumantad kayo. Huwag puro pataka. Lumantad kayo at patunayan nyo sa buong asembleya ng OHC na galing sa inyo ang materials. At patunayan nyo magkakakilala tayo. Ang sinasabi kong elders ay hindi po kayo. Ang sinasabi kong elders ay katulad ng elder na nagpadala ng picture ko sa China. Naakbay-akbay ako. At ipinadala kay Xi Jinping. Yun po ang elder na sinasabi ko noon na may higher assembly. Akala nyo naman, basta lang grupo-grupo. Hindi po. Yung higher assembly na sinasabi ko is the elders na sinasabi dyan sa Book of Revelation, the 24 elders. Yan ang elders ko. Mahiya kayo. Hindi po kayo yung elder na yun. Ang sinasabi kong elder are the 24 elders. At marami dyan, Chinese po. So stop claiming. Sa pagbabalik ni King Ahawashai, yes, very imminent. Kailangan lang nating tapusin ang preparation. Nailabas na natin, naipakilala na natin siya, kinikilala na natin sa kanyang tunay na pangalan, kinikilala na natin ang Aba sa kanyang tunay na pangalan, nailabas na ang covenant at nagpasakop na tayo at muli na nating binalikan ang covenant na sinipa ng mga sekta at relihiyon. At sinusunod na natin ngayon ang salita ni King Ahawashai na seek ye first the kingdom and His righteousness. Na andyan tayo sa stage na yan. At pumapasok na tayo doon sa stage na itayo ang temple. Because sabi ni King Ahawashai, even the messenger kasama si King Ahawashai ay papasok sa temple. So dapat pala may temple. Nandiyan po tayo sa stage na yan. So 3 days ago, I called on the Palafox. Sila ang magdi-design. The Palafox Architects. International po yan. They are giving us 70% discount. Coinciding with that, nag-pledge ang elders of China to support the construction ng temple. Dahil nakita nila na kung tayo-tayo lang, hindi natin kakayanin, aabutin tayo siguro ng 20 years. Although marami nang nagdo-donate. So they will also help in one way or another. Technology, some finances, pero hindi natin dapat iasa lahat. Kailangan din natin kumilos at magsakripisyo.
Para pag naitayo ang temple, malinis ang konsensya mong magsalita na, hey, may contribution ako dyan. At hindi ka magiging sinungaling. May pagmamalaki mo hanggang sa iyong mga anak na bahagi ako ng templo nga. May pagmamalaki nyo sa inyong mga apo-apuhan na apo, yung templo na yan, isa ako sa mga donors. Nagtipid ako para makatulong sa templong yan. Then Yahweh will give you the blessings. Kasi pangako niya yan. That you will be blessed. When you follow my covenant. At sa assembly, buong congregation ng OHC, just remember, Deuteronomy chapter 8, verse 18. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Anyone can read it, please. Remember Yahweh your Alahayam, for it is He who gave you the power to get wealth. So that He will fulfill the promise He made to your ancestors by this covenant. See, ang wealth of the world ay binalot ng covenant. Covenant na bitbit natin ngayon. Diyan nakapaloob ang kapangyarihan upang makuha ang wealth na pamana ng Aba sa mga righteous people na sinabi niya. The wealth of the world will be given to the righteous. The righteous, yung konting righteous people na yan, na mamumuno para maibalik ang divine government sa isang divine kingdom. That is what is all about ng ginagawa ko. Noong nagsimula ako, hindi ko alam na dito pala ang takbo nito. Wala talaga akong not the slightest idea. Basta ang sabi ko ay magbablog lang ako at ako'y parang there is this burning desire to speak this out. So I did it. Not knowing na dito pala ako darating sa revival of the kingdom. So nung panahon na yon, 2 years ago, mag-isa ako. Ano ako noon? Saan ako maihahalin tulad noon? Nag-iisa ako. Saan ako maihahalin tulad? Just like a mustard seed, the smallest among seeds. That's the parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed. I was a mustard seed 2 years ago. Wala pa kayo noon. Nung nagsisimula pa lang ako sa No Limit Tangere, I was a mustard seed. And now, the kingdom is emanating. Representative from the United Nations is coming for us. The elders of China is coming for us. And soon even Xi Jinping and Vladimir Putin will come for us. Yada. Remember that word na sinabi ko. Because it is the two witnesses na magsishield at po-protect sa atin. Tulad ng sinabi ko almost 2 years ago din nung inilabas ko ang Two Witnesses series. I told you before, China and Russia ang magpo-protekta sa Ophirian Kingdom. Mark my word, that will happen. Because that is already happening.
We will become untouchable. Di na tayong pwedeng salingin. These two powerful witnesses will protect us. Sila ang gagamitin ng Aba. Lalo na pag bumuhos na ang divine wealth.